Minsan, isang asong alaga ang nagbukas ng puso ko sa mundo. Hello, ako si Luningning, 23 taong gulang mula sa isang tahimik na bayan sa Batangas. Palagi akong tahimik, mas gusto kong manatili sa likod ng mga anino ng mga tao kaysa makihalubilo. Sa buong buhay ko, nahirapan akong bumuo ng mga tunay na kaibigan. Sa eskwela, palagi akong nag-iisa, nanonood sa mga nagkakasiyahang magkakasama. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang isang usapan, takot akong hindi nila ako tanggapin o baka hindi ako maging kawili-wili. Kaya mas pinili kong manatili sa sariling mundo. Papunta na ang aking ika-8-18 kaarawan, at tulad ng dati, inasahan kong magiging isang ordinaryong araw lang ito, walang malalaking selebrasyon o paputok. Ngunit iba ang plano ng aking ina. Alam niya ang lungkot na nararamdaman ko, kaya nais niyang gawing espesyal ang araw na iyon. Baka makatulong ito para mabuksan ang puso mo, sabi niya habang naglalakbay kami patungo sa bahay ng isang kaibigan ng pamilya na nag-aalaga ng mga tuta. Hindi ko alam kung ano ang aasahan ko, ngunit habang papalapit kami, ramdam ko ang kakaibang kaba. Pagpasok ko sa bahay, agad kong naamoy ang init ng mga aso at narinig ang maliliit na yapak nila sa sahig. Sa isang sulok, may mga tuta ng Golden Retriever, masigla at masaya sa paglalaro. Hindi pa ako nagkaroon ng alagang aso noon, kaya natuwa ako sa kanilang mga malambot na balahibo at mga matang puno ng kuryosidad. Ngunit sa kabila ng kagalakang iyon, may kaba pa rin ako sa puso ko. Alam kong gusto ko ang mga hayop pero natatakot ako sa responsibilidad ng pag-aalaga ng isang nilalang na umaasa sa akin. Tinawag ako ng nanay ko, ito ang regalo mo, sabi niya habang itinuturo ang isang mas tahimik na tuta na nakahiga sa isang sulok. Iba siya sa iba, kalma, may malalaking mata na tila ba naunawaan ang awang nararamdaman ko. Nang tumingala siya at tumingin sa akin, parang may koneksyon kami agad. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at umupo sa aking mga hita. Tila ba alam niya na kailangan ko ng panahon para makasabay. Napaluha ako ng bahagya, hindi ko alam kung kaya ko ba siyang alagaan. Umiti ang nanay ko at sinabi, tuturuan ka niya kung paano maging matapang. Matututuhan mong magtiwala sa sarili. Sa kabila ng kaba, tinanggap ko ang tuta. Pinangalanan ko siyang Dino. Inuwi namin si Dino at sa simula, natatakot pa rin akong gawin ang mga kailangang gawin para sa kanya. Pero nang araw-araw ko siyang kasama, napansin ko na hindi lang siya basta alaga, parang siya ang nagbigay ng lakas sa akin na lumabas sa sarili kong mundo. Lagi siyang andyan, tahimik na nakikinig habang ako'y nagsasalita, kahit sa mahina kong tinig. Ang bawat pagdampi ng aking mga kamay sa kanyang balahibo ay nagbibigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. Hindi ko akalain na sa isang maliit na tuta, matatagpuan ko ang lakas na matagal ko nang hinahanap, ang tapang na harapin ang mundo ng bukas ang puso. Para sa akin, ang kaarawan ko ay laging tahimik at walang kasiyahan, hanggang sa dumating si Dino. Hello ulit, ako si Luningning, 23 taong gulang. Dati, takot akong makipag-usap sa iba. Palagi akong nakatago sa likod ng mga libro o sa sulok ng klase, at kahit sa simpleng pagbati, nahihirapan akong magsimula. Pero nang makilala ko si Dino, nag-iba ang lahat. Ang araw na iyon, matapos naming dalhin si Dino sa bahay, sinimulan kong unti-unting kilalanin ang bagong responsibilidad. Alam kong hindi madali ang mag-alaga ng aso, lalo na kung hindi ka sanay. Pero hindi ko maalis sa isip ko ang mga matang iyon ni Dino, mata ng isang nilalang na tila ba naglalaman ng pangunawa at pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Sa mga unang araw, abala ako sa pagpapakain sa kanya, paglilinis ng kanyang kulungan at pag-aalaga sa kanyang kalusugan. Madalas kong nadarama ang pagod at kaba dahil sa dami ng kailangang gawin at dahil sa kawalan ko ng karanasan. Pero sa bawat pagtingin niya sa akin, parang sinasabi niya, kaya natin to. Unti-unti, natutunan kong alagaan siya hindi lang bilang responsibilidad, kundi bilang isang kaibigan. Hindi ko rin maiwasan na mapansin na mas nagiging bukas ako sa mga tao sa paligid. Sa simula, natatakot ako kapag may kausap na hindi ko kilala. Pero dahil kay Dino, napadali ang mga usapan. Sa tuwing naglalakad kami sa parke sa bayan ng Lipa, may mga kapitbahay na nakangiti at nakikipagkulitan. Minsan, may mga nagtanong tungkol sa akin, at dahil kay Dino, nagkaroon ako ng dahilan para sumagot at makipagkwentuhan. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pag-aalaga sa isang aso ay magdudulot ng ganito kalaking pagbabago sa buhay ko. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakikilala ko ang sarili ko,
ang mga takot, ang mga pangarap, at ang lakas na hindi ko alam na nasa loob ko pala. Hindi lang si Dino ang tuta na may malambot na balahibo, siya ang tuta na may puso't kaluluwa, na unti-unting nagturo sa akin kung paano magmahal at magtiwala muli. Sa kanya ko natutunan na hindi ako nag-iisa, at na may puwang para sa akin sa mundong ito. Sa mga araw na iyon, habang hawak ko ang kanyang maliit na katawan sa aking kandungan, naisip ko na hindi lang siya ang regalo ng aking ina, kundi siya rin ang regalo sa akin mismo, isang pag-asa na magbabago ang takbo ng aking buhay. Ang kwento namin ni Dino ay nagsisimula pa lamang, at sa bawat hakbang, nadarama ko na mas magiging matapang ako, mas magiging bukas sa mundo. Hindi ko pa alam ang mga pagsubok na darating, pero handa na akong harapin ito, kasama si Dino, ang aking bagong kaibigan at gabay. Hindi ko kailanman inisip na ang isang maliit na tuta ay magiging dahilan para mabago ang pananaw ko sa sarili at sa mundo sa paligid ko. Ako si Luningning, 23 taong gulang, at sa maliit na bayan ng Lipa ako lumaki, isang tahimik na lugar kung saan halos lahat ay magkakilala. Dati, nasa likod lang ako ng mga tao, hindi ko alam kung paano makipagkaibigan. Ngunit dahil kay Dino, unti-unti akong natutong magbukas. Sa mga sumunod na araw, mas lalo kong napansin kung paano nagbabago ang aking pakiramdam tuwing kasama ko siya. Hindi na ako natatakot na lumabas ng bahay, kahit papaano ay may kasama akong palaging handang makinig at magbigay ng init sa gitna ng lamig ng mundo. Isang araw, habang naglalakad kami sa parke ng bayan, may nakita akong ibang mga may-ari ng aso. Sa simula, natatakot akong lumapit o makipag-usap, pero si Dino ang naging tulay ko. Nilapitan ko ang isang babae na may dalang isang labrador, at nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga alaga namin. Ang cute ng aso mo, ano pangalan niya? Tanong niya. Dino, sagot ko ng may ngiti. Golden Retriever siya. Hindi ko inaasahan na dadaloy ang usapan ng walang kahirap-hirap. Parang nagkaroon ako ng bagong mundo na pwedeng pasukin, isang mundo kung saan may mga tao na pareho ang hilig ko at handang makinig. Sa bawat pag-uusap, nadarama ko ang unti-unting pag-ibayo ng kumpiyansa ko. Hindi na ako ang batang natatakot sa mga mata ng iba. Mas lalo kong naintindihan na ang pagiging bukas ay hindi kahinaan kundi lakas. Ngunit hindi naging madali ang lahat. May mga oras na natatakot pa rin akong mawala ng kontrol, na baka hindi ako sapat para kay Dino. May mga gabi na umiiyak ako sa dilim, nag-iisip kung ano ang magiging kinabukasan namin. Pero si Dino, sa kanyang tahimik na paraan, lagi akong pinapalakas. Noong mga sandaling iyon, naisip ko na hindi lang siya alaga o kaibigan, siya ang aking gabay, isang liwanag sa madilim kong mundo. Ang bawat pagdampi ng kanyang malambot na balahibo ay parang paalala na kaya kong harapin ang kahit anong pagsubok. Hindi ko pa alam kung saan tayo dadalhin ng buhay, pero handa akong samahan siya sa bawat hakbang. Dahil sa Dino, natutunan kong hindi ako nag-iisa. At sa bawat araw na magkasama kami, mas lalo akong nagiging matapang. Sa mga darating na araw, mararamdaman natin ang lalim ng aming samahan, isang samahang puno ng pag-asa, pagtitiwala at pagmamahal na walang kapantay. Ngunit sa likod ng mga ngiti at saya, may mga lihim na unti-unting bubukas. Mga lihim na magbabago ng lahat. Ang araw na iyon ay hindi ko malilimutan, ang simula ng isang bagong yugto sa aking buhay, kasama si Dino na unti-unting naging bahagi ng aking puso. Ako si Luningning, 23 taong gulang, mula sa bayan ng Lipa. Sa loob ng mahabang panahon, ako'y isang nilalang na natatakot sa mundo, palaging nagtatago sa likod ng mga tao. Ngunit nang dumating si Dino, isang maliit na Golden Retriever na may mga matang puno ng pangunawa, nagbago ang lahat. Pag-uwi namin mula sa parke, napansin ko ang pagod na bumabalot sa akin, pero may kakaibang saya sa puso. Habang pinapakalma ko si Dino, inisip ko kung paano ako nag-iisip noon na hindi ko kaya ang responsibilidad na ito. Ngayon, unti-unti kong natutunan ang kahalagahan ng pagiging matatag, para sa kanya, para sa sarili ko. Isang hapon, habang nag-aalaga ako kay Dino sa likod bahay namin, napansin ko ang kakaibang kilos niya. Hindi siya tulad ng dati, mas tahimik at tila may iniisip. Nilapitan ko siya, hinaplos ang kanyang balahibo, at naramdaman ang init ng kanyang katawan na nagbibigay ng aliw. Ngunit, may isang bagay na hindi ko inaasahan, isang kakaibang pangyayari na nagdulot ng takot at pagdududa. Habang naglalaro kami, may napansin akong kakaibang galaw sa paligid. May mga aninong dumaan sa paligid namin, tila may mga matang nagmamasid.
Hindi ko alam kung sino sila o kung ano ang ibig sabihin ng kanilang presensya, pero ramdam ko ang kakaibang tensyon. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong iniisip kung paano ko mapoprotektahan si Dino at ang sarili ko mula sa mga pagbabago na dahan-dahang pumapasok sa aming buhay. Pareho kaming nagising sa mga ingay ng gabi, ang mga malalakas na yabag, mga tahol na hindi karaniwan. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko si Dino na nakatayo, nakatingin sa madilim na bahagi ng bakuran, na parang may nakikita siya na hindi ko makita. Ramdam ko ang kanyang tensyon, ang kanyang pakiramdam na may panganib na paparating. Sa mga sandaling iyon, naisip ko na hindi lang kami basta magkaibigan, kami ay magkasangga, kakampi sa mga hamon na unti-unting sumusulpot sa aming tahimik na buhay. Hindi ko pa lubos na naiintindihan kung ano ang kahulugan ng mga pangyayaring ito, pero alam kong simula na ito ng isang malaking pagbabago. Isang pagbabago na maglalagay sa amin sa isang bagong daan, puno ng mga pagsubok at mga lihim na kailangang tuklasin. Sa paglipas ng gabi, habang hawak ko si Dino sa aking kandungan, naramdaman ko ang tibok ng kanyang puso, isang tibok na nagbibigay lakas at pag-asa sa kabila ng mga anino ng takot na unti-unting lumalapit. Ang aming kwento ay hindi lang tungkol sa pagkakaibigan ng isang babae at ng kanyang aso. Ito ay tungkol sa pagharap sa mga madidilim na sulok ng buhay at pagtuklas ng liwanag sa kabila ng dilim. At sa pagsisimula ng kabanatang ito, hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin sa dulo ng daan. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon, ang araw na nagbago ang takbo ng aming buhay ni Dino, at unti-unti kong naunawaan ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan at tapang. Ako si Luningning, 23 taong gulang, nakatira sa maliit na bayan ng Lipa. Dati, mahiyain akong babae na laging nagtatago sa likod ng mga tao. Ngunit si Dino, ang aking golden retriever, ang nagbigay sa akin ng lakas upang harapin ang mundo. Sa mga sumunod na araw matapos ang gabi ng mga aninong dumaan, napansin ko na tila may kakaibang pagbabago kay Dino. Mas alerto siya, palaging nakatingin sa paligid, at hindi tulad ng dati na laging masigla at masayahin. Sa kabila nito, palagi niyang hinahanap ang aking presensya, na parang nagsasabi na kailangan niya ako gaya ng kailangan ko siya. Isang araw, habang naglalakad kami sa tabing ilog ng bayan, may napansin akong mga taong hindi ko kilala na palihim na dumadaan sa aming paligid. Parang sinusundan kami at kahit gaano ko pilit na itago ang aking kaba, ramdam ko ang bigat ng mga matang iyon. Naramdaman ko ang pag-aalala ni Dino, ang mabilis niyang paggalaw, ang pag-ikot ng kanyang ulo, at ang malakas na pagtahol na hindi niya karaniwang ginagawa. Dito ko naisip na hindi lang kami basta nagkakasama, may mga panganib na unti-unting lumalapit sa amin at kailangan naming maging handa. Sa gabing iyon, nagdesisyon akong magbantay kasama si Dino. Habang nakaupo kami sa likod bahay, hawak ko ang kanyang ulo at pinapakinggan ang bawat tunog ng gabi. Nag-aalala ako, ngunit sa kabila ng takot, naramdaman ko ang tibay ng aming samahan. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero parang may tinig si Dino na nagsasabi na hindi kami nag-iisa. May mga puwersa na nagbabantay sa amin, at kahit na hindi ko makita, alam kong may gabay na nagmamalasakit. Ngunit sa gitna ng mga pangyayaring ito, nagsimula akong magtanong sa sarili, ano ba talaga ang papel ni Dino sa aking buhay? Bakit siya ang napili kong alagaan? At ano ang mga lihim na dala niya na unti-unti kong natutuklasan? Habang pinapanday namin ang aming samahan sa gitna ng mga pagsubok, alam kong hindi ito ang katapusan. May mga susunod pang kabanata na naglalaman ng mga pangyayaring magpapatibay sa aming pagkakaibigan, ngunit magdadala rin ng mga hindi inaasahang pagtataksil at pagsubok na kailangang pagdaanan. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, hawak ko ang pag-asa na sa tulong ni Dino, matatagpuan ko ang aking tunay na lakas, isang lakas na hindi lang para sa akin, kundi para sa amin. Sa dilim ng gabi, habang si Dino ay nakahiga sa aking tabi, ramdam ko na ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang, at ang susunod na kabanata ay puno ng misteryo at panganib na kailangang harapin ng magkasama. Hindi ko inakala na ang simpleng pagkakaroon ng alagang aso ay magdudulot ng ganyang lalim ng damdamin at mga tanong sa puso ko. Ako si Luningning, 23 taong gulang, mula sa bayan ng Lipa. Sa mga nakaraang buwan, si Dino ang naging ilaw sa madilim kong mundo, ang kasama ko sa tuwing ako'y nag-iisa, ang kaibigan na hindi humuhusga, at ang lakas ko sa oras ng pangamba. Ngunit ngayon, habang lumalalim ang aming samahan, unti-unting sumisilip ang mga pag-aalinlangan sa aking isipan.
Napapaisip ako kung sapat ba talaga ang aking kakayahan para alagaan si Dino, lalo na't unti-unting lumalabas ang mga kakaibang pangyayari sa paligid namin. Ang mga aninong nagmamasid, ang mga kakaibang tunog sa gabi, at ang biglaang pagbabago sa kilos ni Dino, lahat ng ito ay nagpapalabo sa aking isipan. Minsan, habang pinagmamasdan ko si Dino na tahimik na nakatingin sa bintana, naisip ko, ano ba talaga ang nangyayari? May alam ba siya na hindi ko pa naunawaan? Ang kanyang mga mata ay tila may dalang lihim, isang misteryo na tila kailangang tuklasin. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga salitang sinabi ng nanay ko noong una kong makuha si Dino, tuturuan kanya maging matapang. Ngayon, naunawaan ko na hindi lang basta pag-aalaga ang tinutukoy niya, kundi ang pagharap sa mga takot na matagal ko nang inilihim sa sarili. Habang iniisip ko ito, nakaramdam ako ng kakaibang pagkalito, kung paano ko haharapin ang mga pagsubok na ito nang hindi nasasaktan, at kung paano ko mapoprotektahan si Dino na naging sandigan ko. Sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang magpasalamat sa kanya. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas upang bumangon at harapin ang mundo, kahit na marami akong kinatatakutan. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang aming kwento ay hindi matatapos sa simpleng saya at pagtanggap. May mga bagay na kailangang harapin, mga lihim na kailangang tuklasin, at mga pagsubok na kailangang lampasan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang aking puso ay naglalakbay sa isang bagong yugto ng buhay, isang paglalakbay na puno ng pag-asa, takot, at hindi inaasahang mga pangyayari. Hindi ko pa alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit handa akong harapin ito, kasama si Dino, ang aking matapat na kaibigan at gabay sa dilim. Sa mga susunod na araw, mararamdaman natin ang lalim ng aming samahan at ang mga pagsubok na susubok sa tibay ng aming pagkakaibigan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang tanong ay nananatili, ano ba talaga ang lihim na dala ni Dino? Hindi ko inakala na ang mundo ko ay magbabago ng ganito kalalim, at ang tanging kasama ko sa paglalakbay na ito ay si Dino, ang aso na tila may sarili ring mga sikreto. Ako si Luningning, 23 taong gulang, mula sa bayan ng Lipa. Sa mga nagdaang buwan, unti-unting lumalalim ang aming samahan ni Dino, ngunit kasabay nito, nagsimulang lumitaw ang mga hindi inaasahang pangyayari na naghila sa akin sa isang madilim na sulok ng aking mga pangarap at takot. Isang gabi, habang kami nagpapahinga sa sala, may narinig akong malakas na kalabog mula sa bubong. Dinadala ng hangin ang mga kakaibang bulong na parang mga tinig na nag-uusap sa dilim. Nilapitan ko si Dino, ngunit sa halip na maging kalmado, bigla siyang tumayo, ang katawan niya inanigas, at ang mga mata niya ay nagningning sa kakaibang liwanag. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang tumakbo si Dino palabas ng bahay, tila may hinahanap na hindi ko maintindihan. Hindi ko siya masundan agad, kaya't dali-dali akong tumakbo palabas sa dilim ng gabi. Habang nilalakad ko ang likuran ng aming bahay, nakita ko si Dino na nakatayo sa gilid ng gubat na malapit sa amin. Sa ilalim ng buwan, may isang matandang lalaki na nakasuot ng dilim, nakatayo sa tabi ng isang lumang punong kahoy. Ang kanyang mga mata ay tila may sinasabing lihim, at sa kanyang mga kamay ay maihawak na isang maliit na kahon na kumikislap sa liwanag ng buwan. Hindi ko maintindihan kung ano ang ginagawa niya doon, ngunit ramdam ko ang tensyon sa hangin, parang may isang bagay na nagbabanta sa amin. Nang mapansin niya na nandoon ako, ngumiti siya ng bahagya, ngunit may kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Luningning, tawag niya sa akin nang may kakaibang tinig. Hindi mo pa alam ang lalim ng kwento ni Dino, pero malapit mo nang malaman. Parang nanlalata ang mundo ko sa mga salitang iyon. Sino siya? Paano niya nalaman ang pangalan ko? At ano ang ibig niyang sabihin tungkol kay Dino? Nang lumapit siya, biglang sumiklab ang isang liwanag mula sa kahon, at naramdaman kong parang may kakaibang enerhiya ang pumaloob sa akin. Hindi ko maipaliwanag, ngunit tila ba unti-unting binubuksan ang mga pinto ng isang misteryo na matagal nang nakatago. Hindi ko alam kung ito ang simula ng isang bagong kabanata o ang pagtatapos ng isang buhay na dati kong kilala. Pero isang bagay ang tiyak, ang buhay ko at ang kay Dino ay hindi na muling magiging pareho. Habang bumabalik kami sa bahay, hawak ko ang puso ko na kumakabog ng malakas, at si Dino, na ngayoy tahimik ngunit may kakaibang ningning sa mga mata, ay tila handang harapin ang anumang darating. Ang aming kwento ay papasok sa isang bagong yugto, isang yugto na puno ng mga lihim, panganib, at mga tanong na kailangang sagutin. Ngunit ang tanong pa rin ay nananatili, ano ba talaga ang tunay na kwento ni Dino?
Hindi ko inakala na ang simpleng buhay ko sa bayan ng Lipa ay maglalaman ng ganoong klaseng hiwaga, at ang tanging kasama ko sa paglalakbay na ito ay si Dino, ang aso na may tinatagong lihim. Ako si Luningning, 23 taong gulang. Sa gabing iyon, matapos ang kakaibang pangyayari sa likod ng aming bahay, hindi ko maiwasang magtanong kung ano ba talaga ang koneksyon ni Dino sa matandang lalaki sa gubat. Pagbalik namin sa bahay, ramdam ko ang bigat ng mga tanong sa aking dibdib. Si Dino, na dati palaging masigla at masayahin, ay tila nagbago ng kaunti, mas tahimik, ngunit mailalim sa kanyang mga matang dati kong hindi napapansin. Hindi nagtagal, dumating ang araw na napansin ko ang kakaibang kilos ni Dino. Sa tuwing lalabas ako ng kwarto, siya ay susunod ng tahimik, at kapag may mga kakaibang tunog sa paligid, agad siyang lalapit sa akin na parang nagbabala. Isang gabi, habang nakaupo kami sa sala, nilapitan ko siya at hinawakan ang kanyang ulo. Sa liwanag ng lampara, nakita ko ang kakaibang marka sa kanyang balahibo, isang maliit na hugis puso na tila nagliliwanag ng bahagya. Hindi ko ito napansin noon, ngunit ngayon, ito'y malinaw na malinaw. Habang pinagmamasdan ko ang marka, naisip ko ang sinabi ng matandang lalaki, hindi mo pa alam ang lalim ng kwento ni Dino. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ano ang sikreto na tinatago niya? Hindi ko maalis sa isip ko ang mga kaganapan sa gubat, ang kahon na kumikislap, ang mga bulong sa hangin, at ang kakaibang enerhiya na pumuno sa akin. Parang may isang mundo na nakatago sa likod ng mga mata ni Dino, isang mundo na kailangang tuklasin. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong alamin ang higit pa tungkol sa tuta ko. Nakipag-usap ako sa nanay ko, sa mga kapitbahay, at kahit sa mga lokal na veterinaryo, ngunit wala sa kanila ang nakakaalam ng kakaibang marka o mga kakaibang pangyayari na nangyayari sa paligid namin. Nagsimula rin akong mag-research tungkol sa mga alamat at kwento sa aming lugar, baka may kaugnayan ito sa mga bagay na nangyayari. At doon ko nadiskubre ang isang lumang alamat tungkol sa isang aso na may kakaibang kapangyarihan na nagdadala ng pag-asa at proteksyon sa mga tao na pinipili niya. Ngunit may babala rin ang alamat na ang kapangyarihang ito ay may kasamang malaking responsibilidad at panganib. At ngayon, pakiramdam ko ay unti-unting binibigyan kami ng kapalaran ng isang mahirap na pagsubok. Habang hawak ko si Dino sa aking mga bisig, ramdam ko ang init ng kanyang katawan at ang tibok ng kanyang puso. Parang sinasabi niya na kahit ano paman ang mangyari, hindi kami mag-iisa sa laban na ito. Ang aming kwento ay papasok sa isang mas malalim na misteryo, isang misteryo na maglalantad ng mga lihim na matagal nang nakatago sa likod ng mga mata ni Dino. Ngunit ang tanong ay nananatili, handa na ba ako sa mga susunod na pagsubok? At ano ang tunay na kahulugan ng aming samahan? Hindi ko inakala na ang buhay ko sa maliit na bayan ng Lipa ay magiging ganito kahalo-halo, punong-puno ng pagmamahal, takot, at mga lihim na hindi ko pa lubos na naunawaan. Ako si Luningning, 23 taong gulang, na dati isang mahiyain at tahimik na babae. Ngunit dahil kay Dino, ang aking golden retriever na may kakaibang marka sa balahibo at mga lihim sa mga mata, unti-unti kong natutunan ang tunay na kahulugan ng tapang at pagtitiwala. Sa mga araw na lumipas, nadama ko ang lalim ng aming samahan ni Dino. Siya ay hindi lamang alaga o kaibigan, siya ay isang kakampi sa laban na hindi ko pa lubos na naunawaan. Sa bawat haplos ng kanyang malambot na balahibo, ramdam ko ang lakas na dumadaloy mula sa kanya, isang enerhiyang nagbibigay saya at kapanatagan. Ngunit sa kabilang banda, ang mga pangyayaring nagaganap sa paligid namin ay patuloy na lumalala. Ang mga aninong nagmamasid, ang mga bulong na naririnig sa dilim, at ang kakaibang mga pangyayari sa bahay ay unti-unting nagpapahiwatig na may isang malaking bagay na papasok sa aming buhay, isang pagsubok na magtatakda ng aming kapalaran. Isang gabi, habang si Dino ay nakahiga sa tabi ko, naramdaman ko ang biglaang pag-igting ng kanyang katawan. Tumingin siya sa bintana nang may matinding pag-igting at narinig namin ang mga yabag sa labas. Hindi ito karaniwang mga yabag, parang may mga yapak na hindi pang tao, mabigat at mapanganib. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit alam kong malapit na ang isang malaking pagbabago. Sa puso ko, may napakalakas na pakiramdam na hindi kami basta-basta mapapalampas ang mga darating na pagsubok. Sa mga sandaling iyon, naisip ko ang lahat ng pinagdadaanan namin ni Dino, ang mga takot, ang mga saya, at ang pag-asa na nagbigay lakas sa akin upang harapin ang mundo. Alam kong sa kabila ng lahat, hindi kami nag-iisa. Ngunit isa pa ring tanong ang bumabagabag sa akin,
ano ang tunay na papel ni Dino sa buhay ko? At ano ang mga lihim na dala niya na unti-unting lumalantad? Ang aming kwento ay umaabot sa rurok ng tensyon, isang kwento ng tapang, pagmamahal, at mga lihim na kailangang tuklasin. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili ang isang matinding palaisipan na kailangang sagutin. Sapagkat sa likod ng bawat haplos, bawat tingin, at bawat sandali na magkasama kami ni Dino, nararamdaman ko na may isang mas malalim na kapalaran ang naghihintay sa amin, isang kwento na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Ngunit paano namin haharapin ang mga pagsubok na ito? At sa huli, ano ang magiging kapalaran namin? Ang sagot ay unti-unting lalabas, ngunit ang susunod na kabanata ay magdadala ng mga sagot na hindi ko inaasahan, mga sagot na magpapatibay o magpapahina sa aming samahan. Hindi ko inakala na ang buhay ko ay magiging ganito kahirap at kahanga-hanga sa parehong sandali, isang kwento ng pag-ibig, tapang, at mga lihim na kailangang tuklasin. Ako si Luningning, 23 taong gulang, mula sa bayan ng Lipa. Sa buong buhay ko, naging tahimik at mahiyain ako, ngunit dahil kay Dino, ang aking golden retriever na may kakaibang marka at mga lihim sa mga mata, natutunan kong harapin ang mundo ng may tapang at pag-asa. Sa mga nakaraang buwan, nalaman ko na hindi si Dino basta-basta alaga lang. Siya ay isang nilalang na may dalang kapangyarihan at isang kwento na matagal nang nakatago sa likod ng kanyang mga matang puno ng pangunawa. Ngunit hindi ko inaasahan na ang huli naming pagsubok ay lalampas sa lahat ng aking inaakala. Isang gabi, nang maramdaman namin ang mga yabag sa labas ng bahay, si Dino ay biglang tumayo, ang mga mata niya ay kumikislap na parang may kakaibang enerhiya. Kasabay ng pagdilat ng kanyang mga mata, isang liwanag ang sumiklab mula sa kanya, isang liwanag na nagbigay ng init sa dilim ng gabi. Sa liwanag na iyon, nagbukas ang isang mundo na matagal nang nakatago, isang mundo ng mga lihim, kapangyarihan, at mga pangakong kailangang tuparin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang lakas ni Dino na dumadaloy sa akin, parang sinasabi niya na kahit ano pa man ang dumating, hindi kami mag-iisa. Ngunit bago pa man namin lubusang maunawaan ang lahat, may isang tanong ang nananatili sa aking puso, ano ba talaga ang kapalaran namin ni Dino? At ano ang mga lihim na nakatago sa likod ng mga matang iyon? Ang aming kwento ay isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili, ng pagtanggap sa mga takot, at ng pagharap sa mga hamon ng buhay. At habang hawak ko si Dino, na may malambot na balahibo at mga matang puno ng pag-asa, alam ko na kahit ano paman ang mangyari, sabay kaming haharapin ang bukas, magkasama, matatag at puno ng pagmamahal. Ngunit bago matapos ang aming kwento, may isang lihim na hindi pa nasasabi, isang lihim na magpapabago sa lahat ng aking inaakala tungkol sa aming samahan. Ano kaya ito? Ano ang darating na pagsubok na magpapabago sa lahat? Hanggang sa muli, samahan ninyo kami sa paglalakbay na ito, dahil ang aming kwento ay hindi pa tapos, ito ay nagsisimula pa lamang.